Amazing grace. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay naririto na naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo, ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Ano yon? Ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat meron po itong kaugnayan sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo, June 2, 2024. Ngunit bago natin bigyan ng daan ang atin pong refleksyon, ang atin pong pagninilay sa atin pong ebanghelyo, bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa channel na ito, ganun din sa ating Facebook, ayan, profile. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Bac, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle, Nympha Ay, Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, Syra Fernicol Baliguat, Ronald Villaflor, kay Arnel Rivera, Jackie Paran, Agri Healthy Lifestyle TV, na kay Brother Dindo Culupano rin, Oreo Orion, Ami Bumanlag, Dina Kabantak Duran, Frank Toledo, Israel Manila, kay John Lloyd Mabansag, kay Norberto Macaraig, Marchita Lastra, Josefina Constantino, kay Alan Paliera, parang first time niya yata, kay Lydia Caballero, Daisy Villanueva, Ricardo Bernardo Duson, Artemio Aquino Antonio, kay Juan Orlando, maraming salamat, kay Rosalyn Manzano, Nelson Domingo, Emma Reyes, kay Honey Colapio o Honey Kilapio, kay Noel Murillo, Saint Pat Jude, Reynaldo Paharda, Limfa Muyot, first time po niya, salamat sa iyo, kay Justina Albon, Salvador Orolfo, salamat po sa iyo, first time niya, kay Ariel Soriano, Siling Dones, Julie Aberion, kay Marlo Botardo, Yolanda Corpus, Zed Lamoste, kay Ruth Ignacio, kay Josefina Pahardo, kay Brother Jacito, regards dyan sa Albay, sa Naga pala, kay Lucia Chanco. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kung wala kayo, ay hindi uusad ang atin pong channel. Ayan. At kung ibig din ninyo mapasama sa mga gospel reflection shoutout, wag lang po kayo magatubili mag-comment sa comment section. Wag lang pong like. At syempre, share nyo na rin itong video sa inaakala ninyong mapagpapala sila ng atin pong ginagawang Sunday reflection. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At tayo po'y magpapatuloy na. Ano ang atin pong tatandaan? Ang banal na hapunan. At ito po ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 14, mga talatang 12 hanggang 16, at tatalo ng 22 hanggang 26, pagbasa sa araw po ng linggo sa atin pong simbahan, June 2, 2024. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pangpaalsa, araw ng paghahain ng korderong pangpaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pangpaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pangpaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ng mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila.
at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad, sinabi niya, "Kunin ninyo ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga Olibo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ano po yung atin pong pag-uusapan ngayon? Ang banal na hapunan. Bakit? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa paggawa ng panibagong tipan ng ating Panginoong Hesus. Kung atin pong mapapansin sa atin pong mga aklat na binabasa at pinananaligan, sinasandigan ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Sa Biblia ay mayroong lumang tipan at mayroon ding bagong tipan. So, simulan po natin ang ating pong pagninilay. Ang una nating gustong puntusan ay yung pong sinasabi sa verse 12. Unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pangpaskwa?" Ito po ay isineselebrate ng mga Hudyo, kaya ng mga Israelita bilang paggunita sa panahon na sila'y pinalaya ng Diyos sa kamay ng Paraon sa Ehipto. Kaya nga ang Passover ay ginugunita ng 7 araw. Sineselebrate po nila ito, tinatawag na diaspora, na para sa kanila ito po ay isang holiday season bilang pag-aalala, paggunita ng mga Israelita, ng mga Hebrew people, ng mga Hudyo, kung paano silang iniligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng Ehipto, sa kapangyarihan ng Paraon, na walang napahamak sa kanila kahit na nagpadala ng salot ang Diyos sa bansang Ehipto para mamatay ang lahat ng mga panganay bilang pagpapalambot sa puso ng Paraon at payagan ang kanyang bayan na sila ay umalis, magkaroon ng exodus at pumunta sa lupang pangako upang doon ay sambahin nila ang kanilang Diyos. So ito po yung kanilang ginugunita. Kaya nga sa atin pong pagbasa ay ang mga alagad ay nagtanong kung saan ba ibig nila na celebrate itong Passover, itong pangpaskwang selebrasyon nila. Na ito ring selebrasyong ito ring Passover na ito ay sinasabing maaring shadow, kumbagay anino ng paparating na magaganap sapagkat si Jesus mismo ang siyang gagawa ng panibagong tipan. Sapagkat ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel nang sila'y palayain ng Paraon ng Ehipto ay nakipagtipan ang Diyos sa kanilang bayan at sila ay gagawing isang malaking bansa o itatatag na isang bansa, isang bayan, at ang kanilang pinakahari at ang mag-aalaga sa kanila, mangangasiwa sa kanila, mamumuno sa kanila ay hindi ordinaryong hari, kundi ang Diyos. Kaya nga, ang tanong ng mga alagad ay, saan mo ibig na ito ay gunitain o celebrate? At sa atin ding pagbasa, ay sinasabi na ang Panginoon ay nagbigay ng instruction sa kanyang mga alagad kung saan nila gaganapin. At malinaw sa ating pagbasa na inutusan niya ang kanyang mga alagad na pumunta sa bayan. Ang pinakagabay, ang pinakagiya nila kung nasaan ba yung lugar na kanilang paggaganapan ng Passover celebration or nung paggunita ng pista ng tinapay, sa kanilang pagpunta ay mayroon pong iigib. At yung iigib na yun ay susundan nila.
at kung saan ito papasok na bahay, yung may-ari ng bahay na yon ay tatanungin nila kung saan ba yung lugar na paggaganapan ng kanilang gagawing Passover celebration or yung pista ng Pasko. Makikita natin mga kapatid na sa ikalawang puntos na gusto nating puntusan, sabi ng verse 12, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pangpaalsa, araw ng paghahain ng korderong pangpaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pangpaskwa? Kung irurugtong natin yung kasunod na pagbasa, sabi ng verse 13, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga. Ang pinaka-cue nila, ang pinaka-clue nila kung nasaan yung lugar na pagdarausan, paggaganapan ng Passover celebration nila kasama ang ating Panginoon ay meron silang makakasalubong na isang lalaking may dalang banga ng tubig. Maaaring ito ay galing na sa pag-iigib, galing na sa balon. At ang gagawin lang nila ay kanilang susundan. At sabi sa ating binasa, sa bahay na kanyang papasukan ay sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung meron kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pangpaskwa, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Sabi po ng verse 16, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Makikita po natin dito yung pagsunod ng mga alagad na walang pagtatanong, kaya ito po yung ikalawa na gusto nating puntusan. Una, yung paggunita sa pista ng tinapay, pista ng Paskwa. Pangalawa ay ang pagsunod ng mga alagad nang walang pag-aalinlangan. Sinunod lang nila yung instruksyon na sa kanilang pagpunta sa bayan, kapag meron silang nakasalubong na lalaking umiigib ng tubig, tika muna, isa lang ba yung lalaking umiigib ng tubig? Maaaring marami yun, kaya lang sa mga pagkakataong iyon, sinasabi nga natin na alam na ni Jesus ang lahat ng bagay. Pansinin po ninyo nang mayroong isang alagad nang isama niya ang kanyang kapatid at ipinakilala sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya nang siya'y dumarating? Bago ka pa tawagin ng iyong kapatid, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Di ba nagulat yung kapatid ng isang alagad? Takang-taka siya, paanong nalaman? Sinong nagsabi na naroon siya? Paano niya nalaman na nandoon nga siya? Tumpak at tama yung sinabi ng ating Panginoong Yesus, sapagkat si Jesus, all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat ng bagay, hindi pa man nagaganap, nalalaman na niya. Kumpara sa ating tao, malibang may magkwento, may magsabi sa atin, may magmarites sa atin, saka lang natin malalaman. Si Jesus hindi niya na kailangan magtanong pa sa ibang tao sapagkat alam niya na ang lahat ng bagay. Pati nga ang isipan, sa kalooban natin. Kaya nga, yung instruction niyang yun yung mismong magiging kaganapan nang sabihin niya ito sa kanyang mga alagad. Kaya nang sumunod ang mga alagad sa instruction ng ating Panginoon, sakto doon sa pangyayari ang nasaksihan ng kanyang mga alagad. At meron nga silang nakasalubong at ito'y kanilang sinundan at dun sa may-ari ng lugar na yon ay ipinatanong, saan po ba yung lugar na kung saan ay gagawin namin, ise-celebrate namin yung pangpaskwa, pesta ng pangpaskwa. At itinuro sa kanila, tingnan po ninyo, minsan mararanasan lang natin ang himala, kababalaghan, kapangyarihan ng Panginoon, mga kamanghamanghang bagay sa ating buhay, kapag sinusunod natin ang kanyang mga salita, kapag sinusunod natin ang ating Panginoon ng walang pag-aatubili, naroon yung ating pagtitiwala, nandoon yung ating pananampalataya, na parang sa atin, parang imposible yata yun. May mga panahon at pagkakataong napaka-imposible. Pero sa tingin ng tao, imposible. Pero pagdating sa Diyos, kapag pinaniwalaan mo, minsan yung mga nananalig, yung mga nagtitiwala, yun ang madalas nakakaranas ng himala eh. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dun sa kapatid ni Andres,
Naniniwala ka ba? Dahil sinabi ko na bago ka patawagin ng iyong kapatid ay nakita na kita. Higit pa rito ang iyong mararanasan. Higit pa rito ang iyong makikita kung ikaw ay mananalig sa anak ng tao. So ang hinihingi sa atin ay pagsampalataya. At pagkatapos nating sumampalataya, ang kailangan nating gawin ay sundin. Sumunod doon sa sasabihin ng ating Panginoon. Kagaya rito sa ating pagbasa. Ang mga alagad ay sumunod ng walang pag-aatubili. Kaya nga nang sila makarating doon sa lugar, eksakto kung ano yung sinabi ni Jesus, yun yung kanilang na-experience, yun yung kanilang naranasan. Kaya ikaw, tayo ngayon na naririto, na marami tayong mga pinagdaraan ng mga katanungan, pagdududa, mga kabagabagan, mga pag-aalinlangan, alisin mo na sa iyong puso yan. Alisin na natin sa ating isip yan, sa ating kalooban. Pansinin po ninyo sa panahon ng pagmiministry ng ating Panginoon. Sino ba ang madalas na nakakaranas ng himala? Ay di yung 100% na nananalig sa Kanya. Yung babaeng dinurugo, di ba? Pagapang siyang lumapit sa Panginoon, ang kanyang nasa isip, mahipo ko lang ang laylayan ng damit. Di ba? Yun ang sabi. Ako ay gagaling. Buo yung kanyang pananalig at pananampalataya. Meron ding lumapit sa ating Panginoon na inilalapit niya yung kanyang mahal sa buhay. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Umuwi ka na, magaling na siya. O, sinunod niya yun. At na nga siya umuwi, sinalubong siya. Magaling na po siya. Anong oras siya gumaling? Sinabi yung oras, ganun yung oras nang sabihin ni Jesus na magaling na nga yung kanyang mahal sa buhay. Eksakto, mga kapatid. Ang kailangan lang natin ay sundin, sumunod. Tandaan po natin ang mga pag-aalinlangan, ang mga paglabag at pagsuway, mailap ang mga himala, mailap ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Pero sa mga taong buo ang pananalig, kahit minsan tila baga nagtatagal, parang minsan walang progreso, parang walang nangyayaring maganda, pero hindi nawawalan ng pag-asa, hindi nawawalan ng pananampalataya. At yan din yung nakita natin sa puso ni Abraham, na bagamat matagal ng panahon na ipinangako ng Diyos na siya'y magiging ama ng lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga lipi, di ba? Medyo matagal yung panahon ng kanyang paghihintay. Yung kanyang asawang may pag-aalinlangan pa. Pero si Abraham ay hindi nag-alinlangan. Dumating yung panahon na ibinigay na ng Diyos yung kanyang pangako. Minsan may mga panapanahon din yan parang puno din yan. Ang puno, kapag yan ay nasa panahon ng pamumunga, hindi lahat ng sanga ay nagbubunga. May mga sangang hitik na hitik ang bunga, may mga sanga namang walang isang bunga. Bakit? Maaaring hindi niya pa yun panahon, samantalang yung kasabay niyang sanga, maraming bunga. Pero lilipas ang ilang mga panahon, itong walang bunga sa panahong ito, sa susunod na panahon, siya naman ang magkakaroon ng maraming bunga. Panahon mga kapatid, ang lahat ng bagay. Kaya hintayin natin yung itinakdang panahon ng ating Panginoon. Magtiwala, huwag mawawalan ng pag-asa, magugulat ka na lang, hitik sa bunga, hitik ka ng pagpapala sapagkat hindi ka bumitaw, hindi ka umalis sa ating Panginoon. Hindi ka naglaylo, hindi ka nawala ng pag-asa, hindi ka tumalikod sa Kanya. So yan po yung pangalawa, ang pagsunod ng mga alagad. Ano ang ating pinag-uusapan ngayon? Ang banal na hapunan. Una ay ang paggunita ng Paskwa. Alam naman natin, alam ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya't nagbigay siya ng instruction kung saan nila i-celebrate, kung saan nila gaganapin, kung saan nila gagawin yung pag-alaala sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Mapapansin natin na si Jesus mismo ay nakikiselebrate. Pangatlo na gusto nating puntusan ay sabi ng verse 22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad, sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas
hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Kumawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Pansinin po natin doon sa isineselebrate nilang pista ng Pasko. Nang sila ay palayain ng Diyos sa bansang Ehipto, ang ikasampung salot ay papatay sila ng mga kordero at ang dugo ay ipapahid sa mga hamban ng pinto at bintana. Ito yung instruksyon ng ating Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Hudyo, sa mga Israelita. At kapag dumating ang anghel na mamumuksa, kapag nakitang may pahid ng dugo, yung kanilang mga bahay, lalagpasan yan. Hindi maaano ang mga panganay na anak ng mga Israelita. Ngunit kapag ang bahay ay walang bahid, walang pahid ng dugo ng kordero, sigurado mamamatay ang anak na panganay na lalaki. At sa buong kwento, pati ang anak ng paraon ay namatay. So iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kordero ang bayang Israel nang dumating ang anghel na mamumuksa. At yun na rin yung last na salot na dumating sa bansang Ehipto, kaya pinayagan na silang makaalis. Pinayagan na silang umalis sa bansang Ehipto. Ito yung tipan ng Diyos sa kanila. Ito yung pangangalaga, ito yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Dito po sa ating pagbasa, mayroon pong pagpapahiwatig ang Panginoon ng kanyang nalalapit na kamatayan, yung pagsasakripisyo niya. At inihahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang kordero na siya'y mamamatay. So ang Old Testament ay nagpapakita kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa mundo at sa pamamagitan ng dugo, nililinis ang mga Israelita, ang mga Hebreo. Pagdating sa bagong tipan, ang bagong tipan ay nagpapakita ng pagliligtas na gagawin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay magbububo ng kanyang dugo para iligtas sa kasalanan ang tao. Sa lumang tipan, paulit-ulit yung ritual na ginagawa na pumapatay ng kordero, iwiwisik sa altar, iwiwisik sa tao, para lang sila i-declared na malinis. Ngunit ang mga tao, ang mga Israelita, pagkatagalan ng panahon, babalik na naman doon sa kanilang kasalanan. Paulit-ulit yung, kaya ang Diyos ay nagagalit sa kanila. Kaya sinasabi ng Biblia, gagawa ng isang pamamaraan, isang paghahandog lamang ng isang kordero, ang banal ng Diyos. At walang iba na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Yesus sa bagong tipan, na ililigtas ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, yung Last Supper, yung huling hapunan ng ating Panginoon, ay pagpapakita na ng nalalapit niyang kamatayan. Nalalapit na pagtubos sa kasalanan ng tao, sapagkat ihahandog niya ang kanyang sarili. Siya ay mamamatay para sa kasalanan ng tao, siya ay mamamatay para matubos ang tao sa tiyak na kapahamakan. Kaya ano po yung ikatlo? Ito yung bagong tipan, yung paggunita sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At dito naman sa bagong tipan na ito, ang magiging kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay bilang paghahandog, pagsasakripisyo, pagliligtas at pagtubos sa kasalanan ng tao. Sinasabi nga ng ating Panginoon, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. At sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. Bilang pagtatapos, mga kapatid, alam naman natin na kapag nagkakaroon ng blood compact, ang dalawang panig ay pinagsasama yung kanilang dugo, patak ng dugo, para magkaroon ng pagtitibay yung kanilang tipan na gagawin. Ang tipan bilang pagpapatibay na
iniligtas tayo ng ating Panginoon ay ang pagpatak ng kanyang dugo, ang pagbubuwis ng kanyang buhay. Nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. At sa ating panahon, bilang paggunita sa huling hapunan, walang Kristiyano na samahan, relihiyon, sekta o denominasyon ang hindi nagse-celebrate nito. Magkakaiba nga lang ang pagtawag. Magkakaiba nga lang ang katawagan. Sa atin pong mga Katoliko, ang tawag dito ay Eucharistic celebration. Sa iba naman ay breaking of the bread, pagpapira-piraso ng tinapay. Magkakaiba yung pamamaraan. Sa atin ay tinatanggap natin ito sa panahon ng banal na misa kapag nagkakaroon na ng pagkukommunyon. Kapag tumatanggap tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo, ito ay pagpapakita ng pakikiisa natin sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus. Pakikiisa natin, pagsama natin sa ginawa ng ating Diyos, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, na tayo'y iligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga, sa banal na hapunan, sa Eucharistic celebration, or sa breaking of the bread, pagpira-piraso ng tinapay, tayo po ay nakikibahagi, nakikiisa tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus. Nakitang-kita natin kung ano ang ginawa ng Ama, ng Anak, para tayo ay hindi tuluyang mapahamak. At makikita natin doon yung malaking pag-ibig ng Diyos. Kaya itong pag-ibig ng Diyos na ito, hindi natin kayang suklian. Hindi natin kayang tapatan. Kaya nga sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan, sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, yun yung ating pagpapakita, hindi man sukli sapagkat din natin kayang tapatan, na tayo rin ay umiibig sa kanya. Tinatanggap natin yung kanyang pagmamahal para sa iyo at sa akin. Ano ang ating pong pinag-uusapan? Ang banal na hapunan. Ang una na ating pinupuntusan, ang paggunita ng Paskwa, kung paano na sila'y iniligtas ng Diyos sa kamay ng Ehipto, iniligtas ng Diyos sa anghel na mamumuksa sa pamamagitan ng dugo ng kordero na nakapahid sa hamba ng kanilang mga bintana at pintuan at sila'y hindi maaano. Iniligtas ng Diyos. Pangalawa ay ang pagsunod ng mga alagad. Nakitang-kita natin ang mga alagad, hindi nagkaroon ng maraming pagtatanong sa ating pagbasa. Sila'y sumunod sa instruction ng ating Panginoon. At sakto, kung ano yung sinabi ni Jesus, yun yung naging kaganapan. Kaya nga ang mga alagad, lalong lumalim ang pananampalataya at pagkilala kay Jesus. Kaya nga kalaunan, katagalan, dineclare nila na si Jesus ay kordero ng Diyos, anak ng Diyos, hanggang sa kahuli-hulihan bago umakyat ang ating Panginoong Yesus sa langit. Sinamba ng mga alagad si Jesus na ang pagsambay ginagawa lamang sa Diyos. Ngayon, kinikilala nila na si Jesus ay Diyos sapagkat sila'y sumamba sa ating Panginoong Yesus. Pangatlo ay ang bagong tipan. Ito yung ginawa ni Jesus, ang kanyang kamatayan bilang kordero ng Diyos na magbububo ng kanyang dugo na mabubuhos para sa ikaliligtas ng marami. Yun yung sinasabi sa atin pong binasa. Ano ang sabi ng verse 23? Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Verse 24, sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Yun hong tinutukoy na marami, kasama ho tayo, kabahagi tayo sa mga panahong ito. Kaya ang kailangan natin, makiisa at tanggapin siya bilang pakikiisa, paggunita sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Maraming salamat at kung kayo pinapagpala ng video ito kung inaakala ninyo makakatulong ang atin pong gospel reflection ito sa iba, share po ninyo. Malin ninyo, mapagpala sila at ikaw po ang nagbahagi, pagpapalain ka din ng ating Panginoon. Huwag nyo rin po kakalimutan ng mag-like, syempre. Mag-comment na din kayo sa comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo po yung subscribe button dyan. Piliin nyo yung all para anytime, yung bell icon. Piliin nyo yung all para anytime na may bago po akong upload, ma-notify po kayo.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sinasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye. Hinandog mo ang anak mo. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you